Clutch check engine, oh. Ayun, oh. Warning, oh. Toda melhor forma. Ngayong araw nga ay sobrang dami nga na nagpunta dito sa shop natin at halos puro NMAX nga na version 3 yung mga nagpunta dito. May naligaw nga sa atin na NMAX Turbo. Ang sabi nga nung may kanya ay medyo dragging na daw yung motor niya, kaya nga bubuksan ko nga yung panggilid nito para linisin natin at makita na rin kung ano talagang laman nito at paano gumagana yung panggilid ng bagong NMAX na to. Takbo nga pala ng NMAX na to ay 7,000 lang yung odo niya. Sobrang bago pa nga yun, kaya lang nagdadragging na kagad yung motor na to, kaya nga naisipan nga nung may kanya na ipalinis na lang yon. Ito na nga pinatagal at kinalas ko na nga kagad yung panggilid nito para makita na natin yung kanyang loob at malinis na rin natin kagad. Nga nila mahirap daw to linisin at kailangan pa ng special tools, pero makikita natin ngayon kung kailangan ba talaga dahil may panggawa naman tayo ng special tools kung sakali man na kailanganin talaga. Maganda na nga yung paggagawa nila sa NMAX version 3 na turbo na to dahil nga yung mga dating Phillips screw niya ay napalitan na nga ng allen na mas maganda ngayon dahil hindi na siya mabibilog. Kalas ko nga nung clutch bell niya na ito na nga yung itsura niya, parang ganun lang din siya sa version 2, kaya lang hindi ko nga na-testing kung magkaparehas sila, pero yung code nila ay magkaiba. At sinunod ko na nga rin kalasin yung drive phase ito. Yung drive phase niya, yung code niya na 2DP, parehas lang sa normal na NMAX saka Aerox na pulley. Kung magkaiba lang yung nasa likod niya lang yung pulley niya. Naman yung torque drive niya na meron ngang parang sa sensor dito, hindi ko pa sigurado kung ano to dahil sinubukan namin palabasin yung check engine niyan ay walang nakalagay nga doon kung ano talaga yung sensor na yan at kung para saan nga yan. Yung sa may belt niya naman ay magkaiba nga. Ang code nga nung belt niya na to IB9Y, yun nga yung code niya. Yung pinagkaiba niya nga sa may ibang belt kagaya ng B65 ay mas maikli to saka mas manipis. Kumpara mo naman sa 2DP ay mas mahaba talaga yung 2DP niya. Man, yung itsura nung center spring niya sobrang tigas nga yan. Nung tansya ko nga dyan nasa 2,000 RPM nga yan. Ikinumpara mo nga sa ibang center spring niya na ito nga sa may click, mas mataas pa siya kaysa sa center spring ng click, saka mas mataas din sa center spring ng pang NMAX saka pang Aerox. Yung clutch assembly naman nito ay parehas lang din sa normal. Pwede mo nga lagyan to ng kahit anong brand basta pang NMAX o Aerox lang. Kaya lang yung torque drive niya ay iba talaga. Yung female niya ay parehas lang din naman doon sa dati, kaya lang itong male niya ay magkaiba na nga. Meron siyang parang tusok-tusok na ganyan na para doon sa may sensor. Wala naman special dito sa may panglikod niya maliban dyan sa may torque drive na yan. Yan lang naman yon. Yung sa may harap lang talaga yung nagbago. Naman yung pulley niya talagang magkaiba na nga to sa dati at nakasanayan natin na panggilid ng mga normal na CVT. Pulley niya nga ito na nga yung turbo na wala ng bola. Talagang motor na lang yung nagpapagana sa kanya para umangat siya at bumaba. Yun lang yung gumagana doon. Nga yung pinagtanggalan niyan sobrang dumi na rin at nandyan nga yung motor niya sa loob. Okay naman, madali lang naman siyang tanggalin. Para mas sigurado nga ay kailangan mo lang din talaga ng tools doon. Tapos kung ang i-check lahat yon na ito na nga yung drive phase niya, saka nga yung pulley niya ay gagawin nga natin, kakalkalin natin para mas dumagdag pa nga yung takbo. Anong may kanya ayos naman daw yung takbo, pero kaya pa naman nito, parang normal lang din to na CVT, pwede nating kalkalin to para mas bumilis pa ng kaunti yung motor niya. Ngayon yung lapat ng belt doon sa may pulley saka sa may drive phase niya, pati isasama na rin natin yung clutch bell niya, i-regroup na rin natin to para mas maganda nga yung kapit ng lining. Okay lang naman i-regroup yan kasi wala namang pinagkaiba, mechanical pa rin yan, hindi kagaya nung pulley niya na talagang dekuryente na, may motor na talaga yon. Ginagawa ko nga dito ay ina-align ko nga lang yung bell na yan para nga sumentro at hindi nga tumabingi yung kanyang guhit para diretso yan at mas makapit talaga. Na nga pagkatapos ko ang i-regroup yan, ito na nga itsura ng bell ngayon, sobrang parang bago na siya ulit, kaya lang medyo madumi pa, lilinisin na lang yan mamaya at okay na yan pagkatapos noon. Tapos kung ang kalkalin yung mga yan ay ito na, kinakabit ko na nga sila isa-isa. Nagpalit nga rin ako dyan ng clutch spring niya para maayos na rin. Kaya lang habang kinakabit ko nga yung panggilid niya at papaandarin ko na sana ay bigla naman nagkaroon ng
check engine. Pero joke lang yan, sinadya talaga namin yan. Yung sensor yan doon sa may panglikod, yung tinanggal namin. Kapag nag-check engine yan, pwede mong i-check doon sa may diagnostic tool kung anong sensor ba talaga yan. Kaya lang wala talagang lumalabas, error lang sabi, pero wala namang nakalagay kung anong sensor nga yan. Kung alam mo nga yung sensor na yon, paki-comment mo na lang sa baba para malaman din ng mga ibang tao. Tapos kung ang kalkalin yan ay dinala na nga namin kagad doon sa may bypass para nga matesting namin yung takbo niya kung nag-improve ba talaga yon. Kunting tono lang naman yung gagawin mo dito dahil nga dekambyo naman to, madali mo na lang tong itotono, konti na lang yung mga babaguhin mo doon. Kaya saglit lang naman namin to tinono at nakuha na rin kagad namin yung takbo. Naklas ko nga lang yan at pinagpalit-palit ko lang yung mga pyesang dala namin para malaman namin kung ilan talaga yung kakayanin niya na pinakamatulin. Pero yun lang talaga yung kinaya niya. Ito nga yung video na yon. 84 kilos nga pala ako, saka yung kalsadang pinagtestingan namin dito ay bypass road. Sobrang diretso nga yun at sobrang haba din. Tansya ko nasa 1.9 kilometers yon. At ito na nga yung kanyang inabot. Abot siya ng 125 at sagad na yun sa akin. Kaya lang mas mabilis pa yan at magaan yung may kanya. Total melhor forma.